Alam ko Mahiya ikaw ka. gusto mo naman nang tumatanggap Baka sabihin niya na, ma, Ipapa lang to kasi ayaw mo. Yung bigay ng Mega World, sa inyo na ni mama. Sasabihin mo, hindi anak, ayaw kong tumanggap. Sasabihin ko, anak, saan kita kikitain? If she has... Tapos, kung may overflow and she's willing to give, tatanggapin ko. Yung sa 72 million, kahit sa inyo na lang po yung Hindi, basta 5 million doon. Sabihin ko, nak, nakita ko na i-send ko sa yung bank number. Super okay siya. Wala naman ako lang ay nagpapakatotoo. Pero no pressure. Sige, gina lang. Anak, no pressure Ito yung bank number. So, welcome sa Tinton Podcast, Episode 7. But, lagi akong gumagano'n, pag nasabi naman. Excited. Episode 7 na ng podcast natin. Ano masasabi mo doon? Go lang ng go, no? Parang, just konting intro lang. We're still looking for, an identity. Pero, I think we narrowed it down. No, kasi nung una akong sinabi, sige, we could talk about random topics lang, as in, on the day. Biglaan natin siya i-record. Tapos, tawag dito, kung ano na lang yung topic na pag-usapan natin. Pero hindi pa rin siya madali. Oo. Parang biglang pag magre-record na wala na tayong papag-usapan. Oo nga kumbaga naging challenge siya. So, right now, ang gagawin namin is kumbaga we're gonna be planning ahead and we're gonna talk about mga trending topics that pertains to parenting, family, kids, ganyan. But anything family-related, mga family-friendly ones. And siguro, gusto ko rin hingin yung feedback ng viewers natin na do they enjoy yung parang freestyle topics lang that yung the previous 2 episodes na binigay ng previous 2 episodes or do they want parang isang solid na topic lang na makikita nila sa title, as in ito lang yung pag-uusapan natin. So, kumbaga, we're open sa suggestions and we really appreciate yung likes. Or if they have may gusto silang topic na oo. Na parang usapan nating lahat. Kumbaga, open din yung comment section namin and yung or even a private message. Kahit mga private message sa pages namin, sa social media platforms namin, na makikita niyo sa Spotify, sa Facebook, and sa Instagram, and sa TikTok. Nandun kami, Tinton Podcast. Yan. Iwan lang kayo ng comment na what do you think is a fun topic, or if you have any questions sa podcast, we'll be listening or ang ganda ka siguro, may mga ibang podcast yung nagsisend sila ng recording ng boses nila, tapos tatanungin nila, tapos pwede natin i-play yung boses nila. Mas maganda yan. Parang video message, parang audio message or audio question. That'll be nice. I can open namin yung platform na yun. But anyway, a question or a topic is parang may video sila na question or topic, tapos ipi-play before we discuss. Yeah. Ganun. May mga ibang podcast na gumagawa namin. Para may engagement tayo and we want, ultimately, syempre gusto namin ng community pa din sa platform na to. So, anyway, yun lang. Just a bit of intro sa where this podcast is going. So, anyway, right now, as I've mentioned, topics, parang juicy, trendy topics ang pag-uusapan natin ngayon. And ang pinaka-topic right now is yung utang na loob or, mainly centered on utang na loob, pero in the context of ginagawa mong trust fund or
ginagawa mong investment ang children mo. Tama ba? Did I word that correctly? Children as retirement funds. Ayun, children as retirement funds. Hindi ko gaanong alam yung story or kung ano yung tawag dito, pinaka-chismis, yung pinaka-maiinit na topics about kay Carlos Yulo. Congratulations. 2 golds, no? But, malungkot na nasapawan yung kanyang victory over the issue of, yun nga, yung sa mom niya and how the mom was, family drama. Yeah, yung how the mom was, parang tinatakwil niya yung anak niya. But that's, yun yung una. I think nagkaroon sila ng reconciliation at this point of recording eh. Pero, which brought up the topic of what we said earlier, inspired by this, creating awareness na about this kind of pang Pinoy lang ba ang utang na loob? Hindi ako sure kung part siya ng culture ng ibang countries. Ano ba ang English ng utang na loob? Debt of gratitude? No? Tingin mo? Kung nga rin, hindi mo alam, pero ni-research. Hindi ko ni-research. Hindi, kasi sinimulan ko sa sa utang. So, debt. Tapos, ang alam ko may term na debt of gratitude. Baka yun nga, yun. But anyway, pag mali siya, paki-correct. Okay lang. Sorry. Pero feeling ko debt of gratitude nga siya. Okay. So, right now, may play kaming video. I think this sums up or it's a good answer to the question na pag-uusapan namin later. We're gonna dive deeper. Ito yung TikTok or social media platform ni Attorney Chel Jokno. Okay, play natin. Lalabas siya dito siguro sa gitna natin. I-edit in ko. Tingin mo? Pwede naman yun. Okay lang sa'yo yun. Attorney Chel, no? Hindi, rin yun sa kanya. Pabor din sa kanya. Once successful ang anak, dapat i-return sa magulang yung lahat ng gastusin sa kanyang pagpapalaki. Utang na loob, please. Alam ko bahagi ng kultura natin ang utang na loob. Pero para sa akin, ang pagiging magulang ay hindi negosyo na may kailangan bayaran. Oo, binubuhos natin ang dugo, pawis at luha para sa ating mga anak. Pero ito'y dahil mahal natin sila at hindi dahil may inaasahan tayong kapalit. Sana sapat na sa atin ang makita silang mabuting tao, masaya at natutupad ang kanilang mga pangarap. Ang tagumpay nila ay para sa kanila, para pag dumating ang panahon na sila'y maging magulang na, pagmamahal rin ang ipapasa nila at hindi nila pabibigatin ang kanilang mga anak sa utang na loob. Successful naman. Ayun na nga. Yun, basically yun. Yeah. For me, syempre, establish muna natin. Ay, gumagalaw si Atara. Okay, we're back. Mas maliwanag kasi nakalimutan namin yung bintana. Hindi ko nakalimutan, pero hindi ko kasi masingit na baka mabat. Hindi. Ayan, we're back pala. So yun, from watching that video, ano yung first thoughts mo? I agree. Yun lang yung gusto kong sabihin. Bye. Wala, ano ba? Ako, una ko naisip, it's sad. It's sad na merong, kasi feeling ko may mga ibang parents naman na hindi intently, yung kumbaga hindi nila intention na bumuhay ng children or bumuhay ng bata for the sole reason na okay, I think may mga parents naman na ganon, and then pag kunwaring later in life bigla silang naging fortunate or naging successful, yumaman, ganyan,
parang unti-untian na lang nakaka-feel ng, uy, teka, pinalaki kita. Feeling ko may ganong parents. Yung ikinasad ko naman sa video na yun, parang ang hirap isipin na may parents na talagang, okay, gagawa tayo ng baby, tapos siya yung bubuhay sa atin, ha. I think yun na yung, in my opinion, is, I would go as far as that's irresponsible parenting. Granted na, I mean, isang year pa lang akong parent. But, Magtutu na. magtutu. Almost two. Para sa akin, I think that's irresponsible kasi parang you're putting too much pressure on a person na parang on a human being na parang yung buhay niya is to serve you. I think that's parang wala lang, siguro hindi ko lang ma-imagine as a anak. Alam mo yun, na teka, binuhay ako sa mundo para paligayahin yung parents ko. Not that it's wrong. Alam mo yun, honor your parents pa rin naman. But yun yung una ko naisip na I think that's sad. It's a sad reality, I think. Yung sinabi naman niya is, once naging successful. So, pag hindi successful, wala sigurong ine-expect na kapalit. Pero, whether successful or not, same sentiment naman na sana yung parents hindi mag-expect ng kapalit. Oh. Or, yun, na walang expectation. Kaya ba Teka. Parang hirap ba mag-express ng opinion dahil kumbaga credible na ba tayo magsabi ng hard-hitting opinions on this matter? Or hindi mo naman yata kailangan maging parent para masabing questionable ang ganong klaseng mindset eh. Don't you think? Kasi kahit hindi sila parent, lahat naman sila anak. Oo. So, ayun. Ang expectation ko kay Atara, at least man lang, mabigyan niya tayo ng 20K. Joke. Dahil sa napanood nating video, no, natutunan pala natin, gusto natin siyang mag-practice ng swimming para makasali siya sa Olympics. Tapos, oo nga. Nagkaroon siya ng interest sa swimming bigla eh. And, sorry lang yun joke lang yun. Knowing, no, na ang pero grabe yun. Pag nag-hit ka talaga ng gold, set. And, na-earn naman ni Carlos yun eh. First name basis, no? Carlos Yulo yun eh, yung ganong klaseng ano. And, sa defense naman ng mom, okay, may napulot na ako ng konti pang chismis sa social media na she was supportive. Nung mga SEA Games, parang I think yung nanay niya, proud naman sa kanya, kay Carlos. And, ayun lang, hindi ko alam. May comment din yata yung lumilipad. Ako nga eh, may lumilipad na hindi ko alam kung anong insekto yun. Wala kasi, hindi ko alam kung enough yung mga nabasa ko doon to really comment on that. Pero, parang in general, yun nga. It would put pressure and pwede rin siya maging source ng conflict between, alam mo, masisira yung relationship niyo. Oo. Whether sa anak mo or sa magulang mo kasi nga
may expectation na sila sa'yo. Lalo na if you're also trying to build your own family. Parang paano ka makakabuo or paano mo mabubuhay ng maayos yung own family mo kung may nag-expect din sa'yo. Oo. Yeah, that's true. Parang bumubuhay ka ng dalawang pamilya. Though alam naman natin na meron talagang ganun. And we're thankful naman na hindi ganun yung parents natin sa atin. Hindi sila very supportive. So, ito question. Saan yung boundary? Saan yung line na parang, I mean, hindi naman mali na tumulong sa parents. Man. Hindi naman siya Lalo mali. na if you want to give help. Oo. Parang, ano pa rin yan, it all comes down to, para sa akin to healthy boundaries established by both parties, you think? Na parang, hindi naman nila kailangan establish. Parang, ito lang yung makitutulong ko. Or wala lang ang dapat ganun eh. Ano ba? Kung bukal sa loob. Magkakaroon kayo ng meeting na parang, guys, ito nga pala ibibigay ko sa inyo every month to. Ganun, paano ba? Paano ba yung healthy boundary na setting? Kasi at the end of the day, pamilya pa rin naman kayo na nagtutulungan. Siguro depende sa expectation. Parang hindi mo siguro kailangan magkaroon ng ganong meeting kung walang nag-expect na may natatanggap sila every month or may makukuha sila sa'yo. Pero pag sila na yung, dapat binibigyan mo ako nito. Dapat binibigyan mo ako nito. Hindi na siya talaga help. Yung parang pag hinihingi na nga sa'yo kasi may expectation na. Yun na yung dapat na. Gusto mo ng thought experiment. May thought ka ba wala pinipinish? Ito, let's say si Atara naging ano ba yung kasi sa Olympics may judo. Okay? So, kung ang vision ko or gusto natin sa kanya to take a bit of martial arts classes, baka mag-excel siya doon sa judo Olympics. Let's say naging gold medalist siya. Ano yung tinatry ko lang ilagay yung sarili natin sa end ng parents. And let's say naging successful si Atara. Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng may isip natin, sana man lang ilabas tayo ni Atara kahit man lang pamakdo? Sa tingin mo magkakaroon tayo ng ganong klaseng? I think possible yun. Parang okay lang naman na magkaroon ng ganong thought. Pero it's another thing na i-impose mo na. Oo, tama. Dapat. Kaya nga maganda yung mga ganong klaseng thought experiment. Kasi parang ako, ang naiisip ko, parang unang-una, feeling ko, andun ako sa kung anong Olympics kaya si Atara. Siguro, hindi ko pa alam kung saan gaganapin. Pero pagpalagay natin sa Paris ulit. Nanalo siya, gold medal. Siguro, nandun yata rin ako sa Paris. Nag-cheer sa kanya. Papanoorin ko yung mga match niya. Naman. Anyway, feeling ko, it sets a longing or parang ganito. Parang gusto ko siyang i-parent na don't feel pressured to give or don't feel pressured na kahit anong success mo sa buhay. Ano ba naman yan, nilalangaw? Naligo naman ako. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero sige. Ayan. To give back. Kumbaga, ayoko siya maka-feel ng pressure to give back sa any kind of success. Kasi, tawag dito, yun lang. So, yun yung gusto kong sabihin. Pero paano mo gusto sabihin na,
Base dun sa mga premyo ng Olympics. Meron kang condo, marami. Mega World yan. May DMCI Hindi yun. pa. Siguro, papasok na, I'm just trying Ano to, ba? kumaga be realistic. Being honest. Ako, sorry, nakakat kita. Kailangan mo din kasi nga, parang dami mong excited ka na. Natatawa kasi ako na parang, what if nga, nanalo si, ganong ka-prestigious na premyo na umaabot yata ng 70, 50 million. Sorry, don't quote me on that. Pero, 7. nasa mga double digits na Nakita ko millions. sa Facebook kung totoo yun. Kung totoo yun. 72M, tapos may bahay. Daming benefits, ganyan. Pero alam mo, honestly, kung nasan yung puso ko ngayon, kung bubuksan ko siya ngayon, tapos may letter, nakasulat doon, okay lang na hindi ako makatanggap ng katiting ng premyo ni Atara. Recorded yan, Sinabi mo yan. Oh, okay lang. Pero teka, may PS. PS, kahit, joke. Hindi ko alam, parang masaya na akong, narating niya yun. Ayun lang. And siguro kailangan mo rin ilagay yung sarili mo sa position na hindi mo kakailanganin mag-expect. Oo. Ibig sabihin, Oo nga, siguro. ilagay mo yung sarili mo sa position na stable ka, yun na we work hard right now para not only para sa anak, pero para in the future, hindi natin kailangan mag-rely sa anak or mag-rely sa kahit kanino to help us get by. And siguro magandang aral yun. Parang sorry, nasa premyo pa rin ako eh. Okay, naka-record to. Tara, pag napanood mo to, okay lang. Okay lang. Yun lang yun, open-ended. Okay lang. Okay lang. Mag-usap na lang kayo. Okay lang. Off-cam. De, kidding aside, I think my purpose, I think yung mission vision ko on being a parent is, kumbaga, i-equip ko na lang si Atara ng tawag dito, any tool, wisdom she needs to live sa world na to. And of course, accepting the Lord as her Lord and Savior. Kumbaga, ma-impart ko man lang sa kanya yun. And then, basta makuha niya yung lahat. Nakakaya niya yung sarili niya. Kumbaga, carrying her own. And then, support yung mga interests niya and just be there, be present. And then, I think tapos na yung trabaho ko, pagiging tatay. Yung makita mong kaya na niya yung sarili niya. Oo. Na confident siya. Oo. And hindi naman natatapos ang trabaho ng pagiging tatay. Gusto lang i-quote yun. Pero I think it does not need to be super complicated. Na, kumbaga, you just have to be for me. Or how I want my parenting style or kaya Tara is how she carries herself. To believe in herself, support her interest. Basta just to keep equipping her, hindi yung ididiktahin ko yung buhay niya. Alam mo yun? Sa isang senaryo na to, anong gagawin mo? Ito yung turo ng tatay ko. Sa isang senaryo na to, ito yung kumbaga meron siyang primer, meron siyang instructions on how. I think that's how I see it. Kung parang super excited kang magturo sa kanya, ba't hindi mo dagdagan yung tuturuan mo?
Ito, ay, gusto mo ba ng basketball team sa Olympics? Hindi. Hindi, kasi parang ganang-gana ka lang eh. Parang ang dami mong sinasabi. O di, bawasan natin. Bawasan natin. Mag-adjust na lang yung words mo, no? Oo, ikat mo ako. Marami na. Hindi. Sinasabi ko I-edit out lang. mo na lang. Siyempre, alam mo yun, sabi ko nga ng isang previous episode natin, may nag-on eh. May nag-on na switch na fatherhood na feeling ko innate sa ating lahat ng being a parent or motherhood switch. Parang pag nag-on na yun and kumbaga yung heart mo is ano ba, hindi ko sinasabi yung heart ko is perfect. Pero parang gusto mo na lang siyang i-train into a person that alam mo yun, knows what to Happy do. person, Oh. confident Confident. happy person na she has everything she needs. Na Alam mo, sa debut ni Ataray, play niya to. Tingin mo, Stig. Stig yun. naalala ko lang yung pero joke lang naman to. Nung mga early ultrasound natin, yung ulo ni Atara nasa taas pa. Tapos nilalako namin siya na try nyo rin. Niloko natin siya na kasi diba pag hindi bumaba yung ulo, pag di siya umikot, baka cesarean yun. Malamang cesarean yun. Basta pag yung head wala sa... May tawag sila dun eh, nakalimutan ko na. Is it... Ay, may mic tayo, bumubulong ako, no? Oo. Pero hindi siya YouTube friendly, baka ma-flag tayo as inappropriate content. O basta pag yung ulo ni baby nasa taas. Nandito. Pag hindi siya bumaba, di cesarean nga. Tapos sabi namin, pag ikot ka, pag hindi ka umikot, pag hindi napunta yung head mo dito ni mama, bayaran mo yung hospital bill pag cesarean ka. Singilin ka namin Oo nga, kasi... Niloko lang naman namin siya. Yun yung yun naman ay inutos na natin sa kanya. Parang, cooperate ka naman. The joke lang. So, ayaw niya ng utang at ng expectations. Hindi ko alam kung na-pressure siya. Pero next ultrasound, Oo, bumaliktad. umikot siya. Umayos din. May term nga pala yun. Meron nga nakalimutan ko. Yung the right position. Oo. O basta, yun. Search mo. Basta pag nakatayo ka, tapos yung head niya nasa south position. Boom. Tumpak ko ba? Hindi. Oo. Okay, basta yung tamang term na yun. Para maging normal delivery. Na normal delivery naman siya. Yun nga yung astig nga dun eh. And syempre, konting turo mo sa kanya yung exit. Yun yung ginagawa ko sa tiyan mo nun eh. Nasa dito yung head. Head, lay mo dyan. Tapos kung hindi ko nandyan, ibayaran nyo na lang kami. Bayaran mo na lang kami ni mama kasi mahal lang si Miss. Compared to normal. Pero joke lang. What else? Yun lang naman masasabi ko dun sa Ikaw, sorry, sa thought experiment na yun. Nakalimutan ko na nga yung thought experiment. Hindi ko nga alam eh. Anong sabi mo? Pero kasi ako lang, parang may pagkahirap din talaga akong tumanggap. Yung feeling na pag may tumatanggap ka. Ito. Mas gusto ko kasi na Ito. magbigay. Hindi naman ako mabait na tao masyado. Pero mas gusto ko lang magbigay kaysa tumanggap. Hindi ko nape-pressure ba ako? Hindi, alam ko yan. Totoo yan. Parang feeling ko pag may binigay sa akin, dapat may mabigay din ako kapalit. Parang ganon. Kaya nga yun yung kinaka-stress mo minsan eh. Pag may nagbigay sa'yo, mas-stress ka. Wala na, bibigay natin. Para iisipin mo na, wala na, magbibili na ako ng regalo. Hindi naman, ganun galit. Joke lang. Ano yan, for comedic purposes? Thankful naman sa sa natanggap. Pero, yeah.
So with that in mind, parang ano pa yung Totoo, ano pag pa sinabi, yung feeling ng yung anak ko pa yung magbibigay sa akin. Alam ko Mahiya ikaw ka. gusto mo naman ng tumatanggap eh. baka sabihin niya na, oh, ma, Ipapa lang to yung, kasi ayaw mo. yung bigay ng Mega World, sa inyo na ni mama. Sasabihin mo, hindi anak, ayokong tumanggap. Sasabihin ko, anak, saan kita kikitain? Sa, If she has ano, tapos, ano, kung may overflow and she's willing to give, tatanggapin ko. pa yung sa 72 million, kahit sa inyo na lang po yung Hindi, basta 5 million doon. Sabihin ko, nak, nakita ko i-send ko na sa yung bank number. super okay siya. Wala naman ako lang ay nagpapakatotoo. Pero no pressure. Sige, gina ako. Anak, no pressure ha. Ito yung bank number. I-record mo na. Hindi. Anak, nilagay ko na sa video account mo yung account number ko. Hindi, wala. Hindi. Walang kaso sa akin. Kung gusto niya akuin lahat, hindi niya inako lahat. Na-earn niya kasi yun. Sa kanyang dugot pawis, passion, sa pagjujudo. Kasi yun yung in-event na napili ko na kaya niya ata eh. Nakit. Hindi naman martial arts nga eh. Self-defense. Okay. Okay. Then, pauulanan ko lang siya ng congratulations. At kung may bibigay siya, daan mo na lang kay mama. Gano'n na lang, sabi mo. Hindi mo mga sa akin. Kausapin mo si ma. Kasi ako, proud ako sa'yo na. Yun yung sasabihin ko sa Haba naman. Puro ako joke, no? Then, sinasabi mo na, Pero gets ko naman yung pinaka-point ng lahat ng sinasabi mo. Walang pressure, okay lang tumanggap. Hindi naman yung sinabi ko sa huli. Oo. Siguro depende sa sitwasyon niya and sa willingness niya. Kung successful siya and bukal she's sa not loob. willing. Bukal sa loob. Kung bukal sa loob niya magbigay, or magsasuggest na lang ako. Pero diba kung mapalaki natin siya ng tama, dapat bukal sa loob niya. Pwede naman. Pero ikaw, ito, isa pang thought experiment. Magtatampo ka ba? O huwag ka mong i-deny. Isipin mo, internalize mo. Isipin mo yung future. Magtatampo ka ba? Pag kunwari, nabigyan siya ng gold medal prizes, tapos ang na-receive mo lang ay, thank you, ma, sa support. Tapos, eto, may paparating sa inyo na Jollibee. In-on-the spot pa kita. Pero yun, thought experiment lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung... It has to happen muna. Na-imagine ko lang. Parang, pa, nanalo akong gold medal. May mapadala ako sa iyo dyan Jollibee. Sabi ko, anak nga kita. Oo nga, no? Joke lang. Oo nga. Hindi. Congrats na. Talaga, Jollibee. Anak mo yan kunin sa tatay mo. Joke lang. Magtatampo ka. Ako matatawa ako. Matatawa ako pag ginawa niya. Pero kung gawin yun. Sabihin ko lang, bad trip nagmana sa'yo. Jollibee franchise. Paparating. May paparating na Jollibee. Papunta sa'yo yung franchise, no? Alam mo, pag napanood niya Tara to, tapos mapipressure na yan. Ayan. Sorry. Ito. Tanggalin natin lahat ng joke. You do your message best. pala talaga to for Atara. Yun na yung papunta eh. Ini-imagine ko kasi talaga. Gusto ko lang maging honest eh. Kung napanalo mo na ni Atara, yung ganun prestigious, tapos ipapadala sa'yo 2-piece chicken.
Nakakatawa yun masyado sa akin. Baka only for life. Natutuwa ka na siguro nung favorite mo. Pag pinadala sa akin, kung yun, nanalo siya ng gold medal, tatawa ako pag ginawa niya yun. As a joke, syempre. Hindi ko alam kung ano yung mapupulot ng viewers natin dito sa... Itong episode nga pala na to ay joke lang. Hindi. I'm just trying to make light. Pero the pinaka-message here, or wala naman talagang, hindi man tayo nagle-lecture eh. Ano ba? It's different for every family. Yeah. And siguro yung gusto lang natin i-share is yung thoughts natin kung tayo yung nandun, kung paano natin iti-treat yung situation na yun with Atara. Ayun. Na-imagine ko lang naman kasi yung mangyayari. Pero still Hindi mangyayari. Hindi, na-imagine ko lang. Di ka naniniwala sa anak mo? Na? Kaya niya mag-Olympics? Kaya nga pinivisualize ko ni. Kaya nga nakikita ko na yung two-piece chicken ko eh. Too much. Joke lang. Jokes. Ayun, closing remarks. Iniisip ka pa? Basta, sila ba? Kayo ba? Ano ba yung mararamdaman mo kung yung same sa scenario na sinabi niya na nanalo and two-piece chicken yung pinadala sa inyo? Nakakatawa kasi na sobrang distinct yung papadala niya sa'yo. Two-piece chicken. Na two-piece chicken ng Jollibee. Share na kayo dyan ni Mama. Share pa tayo. Kaya two-piece chicken yan. Anong mararamdaman niyo? Leave Do a you comment, expect na may matatanggap din kayo? Alam mo, sa tingin ko, ang gandang tanong niyan sa mga, para siyang fresh question. Kung parent ka, tapos naging atleta yung anak mo, tapos nanalo ng gold medal, tapos ang ibibigay niya sa'yo, ano mas pipiliin mo? Wala na lang o two-piece chicken? Hindi ko alam. Parang napagod ako today. Napagod akong kausap ka today. Two-piece chicken. Ang galing mo. Sana nakuha nila kung ano yung stance natin, no? O pipiliin ba niya tayo kung McDo or Jollibee? Bigyan tayo ng ano. Minsan mas type ko sa McDo eh. Ma, pa, eto, voucher ng Food Panda. Pwede pa dagdagan ng Coke float. Thank you sa pagpabalaki niya sa akin. I grew up to be a good model citizen. Baka kasi may Eto, plano. Food Panda. Sorry. Baka kasi may plano din siya doon for her future, para for her retirement din, para sa, baka may family na din siya, para sa magiging mga anak din niya. Baka ma-misrepresent ko yung sarili ko. Sige, paliwanag Sorry, mo. okay. Ito na talaga. I don't really mind. Basta I'm here to support. I'm here to support your daughter. Yes. Lead them to the right path as the best you can. And expect nothing in return. Expect nothing in return. Okay, yun na. Sana mapunod niyo yung part na to ng podcast na to. And hindi din naman madali na to raise your family, yung mga anak mo, pag-aralin yung mga anak mo. Oo. And at the same time, na mag-ipon ka din para sa retirement mo. Pero hindi ko alam kung paano yun gagawin, pero yun yung goal natin. Yeah, yun na yun. Kumbaga nagawa mo na yung basic feeling ko, basic needs. Para pag walang expectation from your children to give back, may healthy relationship, ayun, I guess. Kumbaga, growing up, lagi dapat may... Iba pa rin kasi sobrang present mo sa pagpapalaki. Ba't ka ngumiti? Na-proud ka sa akin? Oo.
Just being there. Actually, yun na lang eh. Yun lang yung pinakailangan mong gawin. As a... Hindi ba kami tama? Ha? Ba't may tatamaan? Kailangan ba umiwas? Be present. Ano kasi yan? May past tense, may present tense. Joke lang. Hindi. I'm just telling it as it is. Na, in my opinion, na just being present, yun na yung pinaka-basic na may bibigay ko kay Tara. Just being there. Okay. I think Naiyak ako slight. okay yung message na to, no? Ayun lang. May sasabihin ka pa. May additional ka na. Okay, so, thanks for watching episode 7. Hopefully, itong format na to is something na na-enjoy nyo. And like us on our socials. Nasa TikTok kami, may Spotify, may TikTok, Spotify, Instagram, Facebook, and lahat ng socials. Ganyan, meron kami. And hopefully, engage with us. Leave a like, subscribe. Para may iba din kaming kausap, di kami dalawa lang. Engage with us, leave a comment, ano yung thoughts nyo, or try nyo yung thought experiment na binigay ko. I'd love to hear we'd love to hear your thoughts on this mindset na utang na loob. So, yun na, okay ka na? Oh, thank you. Bye-bye.